Ano tamang timbang mo base sa height mo, 'di ba? Mas matangkad, pwedeng mas mabigat. Mas maliit, mas mababa timbang. Base din sa kasarian, sa sex, lalaki, mas malaki mga buto, mas mabigat pwede. Babae, mas maliit ng buto, mas payat dapat. So basis natin talaga height and sex, male or female. Marami nagtatanong, ito nakikita ko na dati sa comments. Bakit hindi daw kasama ang age, ang edad? Actually kasi, let's say ang height mo 5 feet. O, pakita natin ha. 5 feet na babae, usually dapat 100 pounds. Average Asia to ha, pang Asian size. Kasi pag American, ibang size sila. Iba timbang nila. Mas malalaki buto nila. So, sa Filipino, sa Asia, 5 feet na babae, 100 pounds, yan ang normal. So, based on height and sex. Pero sasabihin nyo, ba't walang age? Kasi nga, pag 20 years old ka, height mo 5 feet, 100 pounds ka. Kung 60 years old ka na, height mo rin 5 feet, 100 pounds ka pa rin. Unless siguro, pag senior ka na, pag senior kasi lumiliit eh. Pag lumiit na yung height mo, naging 4'11", 4'10 ka na lang, mas mababa na ng 100 pounds. O pag senior, wala nang muscle, mahina na yung katawan, baka mas mababa pa nga yung timbang. Hindi rin lalaki yung timbang kasi nga lumiliit eh. Pag senior nakukuba, nawawalan ng muscle, so hindi rin maganda ma-overweight. Bukod dito, sa height and sex, meron pa isang importante. Ano ang frame size mo? Small frame ka ba? Medium frame ka ba? O large frame? Parang t-shirt yan eh. Small, medium, large ka pa. Karamihan ng Pilipino nakikita ko, medium. Pero may mga tao na talagang payat na payat. Ako nga, small to medium ako eh. Pero meron ding mga lalaki, babae, talagang malaki ang buto. So, depende kung small, medium, large frame ka, meron din konting adjustment. O, tingnan na natin. Doc Lisa, ito yung gusto nila. O, tandaan nyo para matuto tayo lahat. Babae, dito muna tayo, titingin. Ano height nyo? 5 feet. O, marami 5 feet eh. O, pag 5 feet ka babae, usually 100 pounds. Yan ang tama sa'yo. Kung medium frame ka. Kung small frame ka, yung talagang payat na maliit ang buto, 90 pounds ka lang. Kung large frame ka, pwede 110, di ba? May bata ganun eh, malaki talaga eh. Pero dito na lang tayo sa 100 sa gitna. Pag ang height mo 5'1", so ang nangyayari, every inch, pag 5'1 ka, dagdag 5 pounds. Pag 5'2 ang height mo, 110, dagdag 5 pounds eh. Pag 5'3 ang height mo, 115. Pag 5'4 ang height mo, bihira lang yung 5'4, 120. Pag 5'6 ang height mo, ito pang beauty queen, 130 pounds. Ito ang ideal weight na para sa'yo. Okay? Paano kung sasabihin mo, Doc, 4'11 lang ako eh. Pag 4'11, bawas ka ng 5, 95 pounds. 4'10 lang ako eh. 4'10, 90 pounds. Maraming bata ngayon Maliit pang bata, 5 feet na eh. 100 pounds. Kaya maraming bata overweight. Pag lalaki ka naman, pag boy ka, ano ba usually height ng boys? Let's say, nampisa tayo, 5'2". O, medyo maliit yung lalaki, 5'2". 118 pounds. Kasi sa lalaki, nag-uumpisa 106 eh. Hindi siya pareho sa babae ng plus 5, plus 5, plus 5. Sa lalaki, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6 pounds eh. Tsaka umpisa niya 106 eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, lalaki, mas mabigat konti, may dagdag. So, lalaki 5'2", 118. Tinatalon ko lang 5'4", ang lalaki, 130 pounds. 5'6", ang lalaki, 142 pounds. Tingnan natin susunod. Ako, ang height ko, 5'8 eh. 5'8 ako, dapat 154 pounds. Ang timbang ko ngayon, mga 158, 159, sobra lang ako ng 4 to 5 pounds, pwede na yon. Kailan mo sasabihin na overweight ka na, lampas ka na? Palagay natin, 5 feet ka, di ba? Babae, medium frame, 100 pounds.
Pag ang timbang mo, lampas ka ng 10%. So, ano 10% ng 100 is 10 eh. So, 100 pounds, pag timbang mo, 110 ka, medyo lampas ka na. O, 10% eh. Paano kung 5 feet ka lang ang timbang mo? Nako, 115. Eh, overweight na yun. Kung 120 ka, eh baka obese na tawag doon. Medyo bad word na yung obese. Masakit na yun. Hindi lang obesity, hindi lang may katabaan, medyo malaki na pag obese. So, ito yung ideal natin. Okay? Meron pa iba mga body fat. Siyempre, pag more muscle, mas maganda. Oo. Pero basically, pag timbang lang titingnan, ito dapat. Bukod dito, sa medical field, minsan ang gusto pa nila, body mass index. Pero ito, mahirapan kayong mag-compute eh. Kasi kukunin nyo yung weight nyo in kilograms, di-divide nyo yung height nyo in meters, height square pa eh. Kailangan mo ng calculator. So, ito kasi mas mahirap para sa inyo, mas shortcut itong ginawa ko. Okay? Pero kung ito man gagawin mo, pareho din naman eh. Ito rin nilalagay eh. Height din nilalagay eh. Tsaka weight din nilalagay. Papatak din ganito. Kung payat ka, ito itsura mo, underweight. Mga 18 body mass index. Ito payat to. More payat. Ito normal. Kita mo naman itsura niya. Normal size. May laman-laman. O, mga 18 to 24 body mass index. Ito overweight na siya. Medyo masikip na yung palda niya. 25 to 29 body mass index. O, Doc Lisa. Dito, 30 to 35 ang body mass index mo, obese na ang tawag. Pag lampas 35 ang body mass index mo, extremely obese. So, pag mas mataas dito, mas maraming sakit. Arthritis, sakit sa puso, stroke, diabetes, heart disease, kung ano-ano, PCOS, marami makukuha, paghilik, sleep apnea, dahil nga mas overweight, mas hirap yung katawan natin. Tips muna natin, paano tumaba. Diba? Actually, meron pa rin nagko-comment eh, Doc, underweight ako. Pero dapat siguraduhin natin na underweight talaga kayo. O kung talagang pinipilit nyo underweight kayo, pwede kayo kumain 5 to 6 meals in a day, damihan mo na lang. Pero imbis na kumain ka ng puro junk food, puro only rice, puro mamantika, fast food, gawin mo na lang high protein. Diba? More protein, monggo, manok, isda, mas marami na lang ulam. Tapos yung kanin, ganun pa rin. Damihan mo na lang yung pagkain mo. Ang basis talaga niyan, gaano karaming kinakain, gaano katagal yung exercise. Mas maraming kain, mas konting galaw, madalas lakad-lakad lang, hindi nagpapawis, tataba ka. Kung kinakain mo konti lang, tapos madami ang lakad, madami exercise mo, mas papayat ka. Ito pampataba. Yung iba kasi gusto daw tumaba eh. Pero ito, para pumayat, tsaka para healthy. Don't smoke, healthy diet. Exercise regularly, papakita natin. Isa pa pala, pag overweight tayo, dalawang klase ang pinagtataguan ng taba natin. Yung taba natin, either apple o pear. Anong sinasabi ko? Merong taba na tinatago sa tiyan. Diba? Tingnan nyo nasaan yung taba. Pag nasa bilbil ang taba, apple. Parang apple shape na sa tiyan lahat. Maliit ang puwet, maliit ang dibdib, malaki ang tiyan. Parang yung manginginom, apple. Pag sa babae, usually, pwede siyang pear. Ibig sabihin, yung babae, overweight siya, medyo maliit yung tiyan niya. Hindi malaki ang bilbil. Maliit din ang dibdib. Yung taba niya nagtatago sa puwet, sa hips, sa hita. Nandun nakatago yung taba. Ano ang mas healthy dito? Parehong hindi healthy, parehong overweight. Pero, mas masama itong apple. Mas okay itong pear na nandun na lang nagtago sa puwet, sa hips, at sa hita ang taba. Kasi wala namang organs na babalot dyan eh. Actually, pag nahulog nga sila mas may kutsyon pa nga sila sa puwet mas di sila may hip fracture. So, mas okay. Kung mataba ka man, mas okay kung ganito itsura mo. Kasi pag yung taba mo, apple, nasa tiyan, ito yung masama. Pag nasa tiyan, nakatago sa internal organs. Ang tawag dyan, visceral fat. Yun na hindi maganda.
Yung taba nakatago sa loob, nakapatong sa bituka, nakabalot sa bituka, nakabalot sa fatty liver, nakabalot sa puso. So, yung visceral fat, naglalabas siya ng hormone na nagpapataas ng blood sugar, diabetes, stress, sakit sa puso, stroke, bara sa ugat. Yan ang nagpapasama, itong taba na nasa loob ng katawan na bumabalot sa internal organs natin. Yan ang ayaw natin. Kaya mas gusto ko pa nga, nandito na lang sa may hips ang taba. So, pag nagkaroon ng extra weight, tulad na sinabi ko, diabetes, high blood, heart disease, stroke, cancer, mataas din. Colon cancer, breast cancer, mas mataas. Prostate cancer, sleep apnea, naghihilik din. More arthritis. Kung overweight kayo, let's say super overweight, dapat 100 pounds lang, tapos 130 ka, let's say 30 pounds overweight, eh kahit pumayat ka lang ng 5% o 5 pounds lang ibaba mo, pwede na. Sayang na rin kaysa wala. May benefit na rin yun na ibaba mo pa konti-konti. Huwag mag-give up. Diba? Unti-unti yan eh. Sabi ko nga, para pumayat, dapat laging gutom. Medyo gutom konti. Ganon ginawa ko. Sabi ng iba, Doc, pumayat ka. Pumayat ako mga 8 pounds eh. Laging gutom. Tapos yung kanin ko, konti lang. Kailangan may exercise 5 times in a week. Maglakad-lakad. Okay? 30 minutes to 1 hour. Mas gusto ko maglalakad ka sa, siguro gabi na lang, hindi masyado mainit. O maagang maaga. O sa mall, malamig, o kung may gym, o sa bahay na lang. Kasi nga, medyo hindi advisable na lalabas sa syudad na sobrang init ngayon, papawisan ka, pollution pa. Tapos, pag sa sobrang init, baka ma-dehydrate kayo, maraming nakikidney failure. Diba? Baka sumobra pawis, dehydrated, ma-kidney failure pa tayo. Doon lang tayo sa malamig na lugar. 30 minutes to 1 hour, 5 times in a week. Konting strength training, konting dumbbell, balanse para sa senior, maganda sa rubber shoes para hindi matumba. Healthy diet, ito yung kailangan natin, ba? Sinasabi ko sa inyo, kalahati ng plato, gulay at prutas. 1/4 lang ang kanin, 1/4 lang ang protina. Ito ang challenge sa iyo. Pinggang Pinoy or healthy plate, kaya nyo ba yan? Yan. Kung gusto nyo magpapayat, kaya nyo ba to? O, 1/2 po, gulay at prutas. 1/4 kanin. 1/4 ulam. Iiyak tayo dito. Pero sa tingin ko, medyo kulang naman to. Magalit si Doc Lisa niya. Kailangan doble nito, doble to. Ay, kanin yan lang talaga eh. 1 cup lang to. Parang Jollibee and McDo rice lang to. Ganun kaliit. Ito, ganun din, oh. 1/2 plate gulay, oh. Oh, gulay, half, oh. 1/4 plate, oh. Kanin. 1/4 plate isda, oh. Sakto yan. Healthy plate yan. 3 times a day. Kaya nyo ba yan? Oh, tulog, sapat. Ito, kaya nyo ba to? 1/2 of the plate, oh. Gulay, tinola, oh. Sige, may sabaw. Ang prutas niya, oh, isang pisngi lang ng mangga, oh. Isang pisngi. 1/4, o at least 2 paa ng tinolang manok. Kanin niya, ganyan lang, cute. Pero syempre, kung construction worker ka, nagbubuhat ka ng mabigat, pwede mo doblehin yan. Pero marami sa atin, di naman construction worker, di naman nagbubuhat, pero dinodoble natin. Nag-go all you can eat pa tayo, kaya maraming sakit. O ito, kaya nyo na ba to? Breakfast, lunch, dinner. Yan lang ha, wala nang dagdag. So, breakfast. Actually, marami itong breakfast. Ito medyo mataas yung rice. Oh. Taas itong rice. Itong gulay niya, oh, kamatis. Oh. Ito, adobo. Tapos isang slice. Ito, busog ka. Tapos lunch na, yan lang. Walang chichirya, walang soft drinks, walang matamis, walang dukot-dukot. Ang merienda mo, baka saging din. O mansanas. Yan, oh, 1/4. Ito, medyo kulang to sa dinner. Ito, kulang naman tong gulay sa protein. Pwede mo dagdagan ng isang isda o isang manok. Pwede naman yan. So, ganyan ang healthy plate natin. Balanced diet. Okay? Don't smoke, healthy diet, healthy weight, exercise. Sana po nakatulong to. At least alam nyo na healthy weight, alam nyo na yung dapat kainin,
Ngayon, ang mahirap na lang kung kaya natin tiisin pa konti-konti yung gutom. Pag gabi ginugutom ako, lagi lang ako may saging, lagi ako may saba. Yun lang ang ginagamit ko. Pag nagutom ako, saba at saging, pangtawid gutom para umabot ako. Kasi yun, doon ka lang mas papayat eh. Kasi pag dinaan mo sa kanin, dinoble-doble mo to, tataba po tayo. Sana po nakatulong. God bless.